Sabihin nyo nga walang warrant to arrest. Sabihin nyo walang warrant to arrest. Wala. Lahat ng mga anomalya. Oh. So ano pa bang inaantay ng taong bayan? Oh. Kailangan EDSA pa bang na. masaid ang pera ng Pilipino na 80% of the 2025 budget na unconstitutional? You know, na ito ay panggagansyo, ay nagastos na rin, nakuha na nila yung pera. Oh. Wala pa rin gagawin ng taong bayan? Uy! I believe Warrant to arrest ito ang yan. panahon, itong araw na ito, at sa mga susunod na araw, ang inadya ng Diyos na manindigan. Hindi lang ang mga ordinaryong Pilipino, even yung mga nasa gobyerno mismo, yung mga kapulisan na nagme-message sa akin. Kagustuhan pala ng Diyos yung maaaresto si dating Pangulong Duterte. Sukang-suka na po kami sa gobyerno. Ay, Nag-aantay lang po kami na lumabas sa mga tao. May mga ganong message. Ito na, naglalabasan na yung mga tao. I hope manindigan kayo. Hindi, sabi ko nga pa ulit-ulit, Pangulong Duterte, ilang years na lang. Di ba? He lived a good life. Pero pinaglalaban pa rin kayo eh. Di ba wala, si Pangulong Duterte, eto na yung contribution niya sa atin, sa inyo. Pero kailangan yung kumilos para sa susunod na henerasyon. Hindi yung ganito. Pababayaan nyo na lang na bangag ang presidente ninyo at ulit-ulitin ko yan, addictus benedictus. Manindigan po kayo, lumabas kayo sa kalsada ngayon. Kayo lang, sa EDSA, hindi sila. Doon, makikita ninyo ang mga totoong tao, hindi trolls. Doon daw. Maninindigan ang totoong tao, warm bodies. Kumpara dito sa mga trolls ni Marcos Jr. Kitang-kita nyo naman po yan sa mga comment section. Ang mga nagko-comment at yung mga laughing emoji. Yung mga totoong tao naman ako sa kasinungalingan, sa fake news, sa mga krimen, you know, na ginagawa ng Marcos Jr. to, kitang-kita natin sa mga organic commenters. Pero ang mga tagapagtanggol ni Bangag ay mga bayad at mga trolls. Hindi ba dyan hindi taga-Pilipinas? Galing yan sa iba't ibang mga bansa na kung saan binabayaran ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. So, lagi niyo sinasabi na ang Pilipino ay matatapang, taas noo kahit kanino, ipaglaban natin ang ating bayan sa mga dayuhan, pero ngayon hindi po dayuhan ang kalaban natin. Ang bangag na gobyerno, ang nasa Malacanang ang kalaban ng bayan. So you have to speak up now na. Manindigan kayo para sa Pilipino. Professor Analay, ko sinasabi, bakit ba ako nandito kasama kayo na nakikipaglaban dyan sa Pilipinas? Na kung tutuusin, dapat na nahimik na ako dahil nandito naman na lahat ng family ko. So wala na dapat akong problema. Pero hindi ko maatim na binababoy kayo nitong gobyerno ni Marcos na minsan ay sinuportahan kong mga hayop na yan. Kaya sabi ko nga, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko kayo titigilan ng mga bangag. Hanggat hindi nakakalaya ang Pilipino sa lahat ng mga kademonyuhan nyo. Yan lang muna. Paano to? Binasahan na ang presidente formally sa Kalayaan Hall. Binasahan si presidente na siya ay naaresto by virtue daw of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Nako mga ulol, yan po ay labag sa ating saligang batas. Wala na pong visa yung warrant of arrest na yan. Lahat kayo mga kapulisan na nag-aresto kay Presidente, lahat kayo liable for unlawful detention. Pero binasahan na kapatan ang ating Presidente. Lagot daw kayo. Naku po, bakit kayo nagpagamit dito sa bangag na administrasyon neto? Wala na pong jurisdiksyon ng ICC. Hindi po pwede ang kapulisan ng Pilipino ay nagsaserve ng warrant of arrest ng mga dayuhan na isang hukuman na hindi na tayo kabahagi. Kung si President Trump nga, talagang piniris niya ang assets niya at pinapareso niya yung prosecutor dyan sa Amerika. Subukan niya tumugtok sa Amerika. Pero tayo, kayo pa magpaparesto sa dating presidente para sa mga dayuhan. At siyempre, alam naman natin, kaya nila inaresto ng Pilipino sa buwatan sa bangag na administrasyon ng Marcos dahil gusto nilang alisin ang mga balakid sa kanilang plano na talagang habang buhay na naman na magpasasa sa pwesto. Mabuti sana kung sila may mabuting paglilingkod. Ang nangyayari naman dito sa ating Pilipinas habang sila yung mga nakaupo, puro pahirap ang ginagawa sa sambayan ng Pilipino. No? Pero magpapalamig muna ako. Tawagin natin si Duterte
Mission 24K. Go ahead. Kanina please, tinawag nila si Duterte kulong. Oh, So good noon, Attorney ito. Harry Roque. Next na iiyak. From Davao City po ako. Oh, yan. But presently, nandito ngayon sa Manila. So, Ayan na. Wait, sandali lang. Ayan na. Yan na. Ating larawan, galing po doon sa loob. Yan. Oo. Nasa loob. At finally po ay hindi natin alam kung saan galing yung pagkain ni Pangulong Duterte. Pero kanina nga, may nakita tayong video na ayaw papasukin. At finally, nakakain na siya. At Ipapakain nyo galing sa vlogger. Nakikita nyo sa picture, nasa maayos naman sa na-condition at kasama yung kanyang may bahay. Okay. Sorry, Mami, Sorry, Duterte Mission. Go ahead, Duterte Mission. okay. Attorney, tubong Davao ako. So, kilala ko si Tatay Digong. Oh. So, ibig sabihin, mula bata po ako hanggang ngayon, then ako din yung nilabas dati sa song nila ni Sas na naging testigo na ginorgor si BP Inday. So, sa pagkakataong ito, nakikita ko yung sama ng loob ng bawat isa sa atin na bakit si Tatay Digong pa ang kanilang ginagawa ng ganyan. Pero expected na natin yan dahil yun yung sabi ni Tatay Digong sa akin noong bata pa ako na I must learn how to play the games of the general. Oh. So, Huli si General. naniniwala naman ako na malalampasan ito ni Tatay Digong. Huli si General. So I'm looking forward na lahat tayo ay patuloy pa rin na suportahan si Tatay Digong because he is the only person, no? Yung kaibigan mo na si Attorney David Castillon ay kasama ko rin siya noon na isinulong ka namin para ikampanya during your candidacy. So I do believe na malaki ang maitulong mo pa rin sa ating bayan. So I'm very happy na kahit hindi ka man naluklok ngayon bilang senador, ay patuloy ka pa rin sumusuporta. Ayan. At naniniwala po ako sa iyo. Sa mga YouTube nga lang na. Maraming salamat, Duterte. Ano bang ginagamit? Mission, no? Duterte Mission. Maraming salamat po, ha? Tawagin naman natin ngayon si Brothers. Next na iiyak. Brothers. Next na iiyak. Pwede nga lang. Lasing yata yung susunod. Lasing. Attorney, magandang hapon, Attorney. Go ahead po, Brothers, Travelers. Miss Maharlika, magandang hapon. Kilala ko di Attorney Harroque, lahat po ng laban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maiso pa magkasama po kami. Yung pong sa akin, i-share ko lang Ano? Attorney, ito pong nangyari pong ito kay Tatay Digong, para sa akin, maliwanag po na gusto po na pabagsakin na talaga ang mga Duterte. Hindi, bagsak na yan talaga, Yan di po ba? ang nakikita ko. Bagsak na talaga Kung yan. titignan po natin, fiscal year 2023 to 2024 budget, hindi po pinapansin ng mga makakaliwang grupo, Kamatayang Black. Kasi gawa-gawa niya lang daw yun Duterte, kay PP Sara, ito mga to. So, doon pa lang nung lumipat po yung 2024 to 2025 budget, nagbaliktad ang kwento. Ngayon, nasa impeachment si PP Sara. At ngayon po, si Tatay Digong, ito lang masasabi ko po sa mga kabayan. Pinakita lang po ng ating Tatay Digong, Mayor Rodrigo Roa Duterte, na talagang may bayag siya, may yakol siya. Lalaki yan Kamukha ni Marcos, na hindi niya kayang harapin ito pong pagpapadrag test. Yun na naman! Kaso yan. Pero itong kay Tatay Digong, ipinakita niya na talagang haharapin niya. Bagamat alam po natin na hindi na natin kinikilala sa Rome Statute, ito po mga ICC at ipinadaan sa Interpol at ang Interpol kinilala po ng gobyernong ito, invalido na nga po yung dokumento sa ICC. Iiyak daw tayo bukas. Sabihin nun, wala nang kwenta yun. Pero dahil nga po dito sa pagkakita dito, tama yung sabi mo po, Attorney, illegal detention, baka pwede ka lagyan na serious illegal detention pa ang ginawa po. At unlawful, labag sa batas lahat ang ginawa po nila. Ang ma-share ko lang tuloy po ang laban. Walang bibitaw. At sama-sama po tayo sa labang ito. Ano ba, pupunta tayo ng EDSA o ano? O dito lang talaga tayo? Kay Attorney Harroque. Dito lang ba tayo o pupunta tayo EDSA? Ano talaga? Yes, maraming salamat, no?
Sinong susunod natin tatawagin? Susunod na Spokes, mga Sus- palangga. susunod na itong iyak. ginagawa talaga nila na illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte, diversionary tactic talaga to para hindi mapag-usapan yung vice cam report. Dahil nga nabisto sila eh. Susunod na Diba? iyak. Pinababalik yung sa PhilHealth na 60 billion. Ang daming anomalya na sunod-sunod. Diba? Dito sa gobyernong ito. So, naniniwala tayo na itong ginagawa talaga nilang paggigipit, diversion ito. Kaya kahit alam nilang illegal arrest ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, wala silang pakialam, kahit alam ng mga abogadong mga matatino at matatalino dyan sa Pilipinas, na mukhang katawa-tawa itong PNP at gobyernong ni Bangag, ano ang expect natin? Bangag na sila. Wala sa tamang pag-isip. So, Pati PNP, bangag wala daw. na silang nare-respeto at wala silang kahiyan. So mga kababayan, ulit-ulitin natin, lumabas kayo, andyan na ang ating mga vloggers Kayo- sa EDSA na. Kayo daw lumabas. Sila, mga OFW. Hindi sila mga kasama. Palangga ko, nagme-message sa akin, Miss Marlica, pupunta na kami doon. So I hope sunod-sunod na po kayong pumunta at kailangan nyo manindigan. Kayo lang daw, Dahil kayo mas lang daw, kayo lang. importanteng usapin No. ang bilyon-bilyong ninakaw nila. Mga Kumpara DDS sa lang isang daw ang tao pupunta ha. kay Pangulong Duterte. Kung tutuusin, sabi ko nga, retired na ang Pangulo eh. Pero bakit nila tina-target? Bakit sila nagda-divert ng issue? Dahil sukul na ang bangag na administrasyong ito. Paulit-ulit pala Malinaw sila, yan. no? Wala na pong ultimate solution sa nangyayari ngayon, kundi ang mga boses ninyo, ilabas nyo na. At naniniwala ako, I'm very positive. Tayo ba pupuntang EDSA o dito lang tayo? Matatapos na ito. Dahil maninindigan na ang taong bayan. Matatapos na. Sooner or later. Tapos na si dating Pangulong Duterte. Sa mga bangag. Lilipad na. Well, kaya nga po, ang panawagan natin, nandito tayo ngayon para marinig ang boses natin. Pero importante po, manindigan tayo, hindi lang sa salita. Tayo po ay pagtungo na sa EDSA, ipakita na ang Pilipinas, dito sa Pilipinas, tanging Pilipino lang ang lilitis sa mga di umano'y gumawa ng krimen dito sa ating bayan. Dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa. Okay? Tayo ba pupuntang EDSA o dito lang tayo? Yan pong dahilan para pumunta sa EDSA. Pero kung hindi nyo gusto ang Duterte, ipaglaban nyo naman yung ating soberenya bilang isang malayang Pilipinas, no? Okay. Prof. Ana, sige, ikaw muna, tapos tawagin natin si Mila Morales. Prof. Ana, yung susunod. gusto ko lang yung mga nanonood sa atin, si Dion. Sabi ni Dion, only we the Filipino can end the corruption on how corrupt our nation is or how poor our people are. Sabi niya, and crony and capitalism. Please pray for Tatay Digong. Please pray. Stop corruption now. Si Kampong Chicken, sabi niya, if the Filipinos are in the delusion of having a future within this government, wake up. Sabi niya. No plead of hope or cry will change this government. Lumabas na daw po kayo sa kalsada at kailangan ipagtanggol ang ating mga kababayan. Ngayon, kayo daw, ang kayo ating, lang. Karapatan. At yun nga, ang mga comment halos lahat dito, gusto nilang ilis ang issue kasi booking na sila. So yes, Prof. Ana. Next naiiyak.